Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan ng palaman upang magagawa, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinarahan ng mga proyekto at pagpapakaso ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Kaya, halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonion at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula ika-11 ng umaga hanggang ika-12 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Narito na ang mga pinagpipintagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. Narito ang ating kapagating balita si Boyet Guillermo. Yes! Oo, handang-handa na po kami na kayo po ay paglingkuran sa pamamagitan nga po ng ating paghahatid ng mga sariwa at nagbabagang balita. Ngayong araw pong ito, narito na naman po ang isang edisyon ng Balitang Pilipinas Worldwide. Yan. Sa September, araw po tayo ng Lunes, September 4, 2023. Muli, tayo po ay magsama-sama sa 1 oras na naman po nating balitaan at pagtalakay sa mga nasa likod ng mga balita. At syempre, ang serbisyo publiko, hindi po mawawala. Ano po? Kaya tayo po ay manood. Manood at syempre, huwag kakalimutang i-share ang ating pong broadcast na itong ating page, DZGG Studio. I-share po natin sa ating mga kaibigan para sila po ay makapanood naman. At syempre dito sa ating programang ito,
ay may bahagi tayo rito ng batian portion. Oo. At pagbasa sa mga sa inyo po mga mensahe. Mga nakakaaliw, mga nakaka-inspired na mensahe para sa inyong mga mahal sa buhay at sa inyong mga kaibigan. Ano ho? Ayan. Alright, so medyo tayo po ay ano ho tayo ngayon, medyo na late lang ho ng konti pero tayo po ay isasapatin po natin yung isang oras po nating ang ano ho, isasapatin po natin yung oras po sa loob ng isang oras nating programa. Yan, kukonsumihin natin. Kukonsumihin? Ikukonsume natin. Alright? Okay. Ngayong araw pong ito, Lunes na Lunes, walang pasok, ang mga estudyante. Naku, talaga naman, Ayan, tuwan-tuwa ang ating mga mag-aaral ngayon dahil alam mo, kahit sila ay napasugod na sa eskwela bago ideklarang walang pasok, kahit yan medyo mga natilamsikan ng ulan, nabasa ng konti ang sapatos at uniform dahil sa malakas na ulan, dahil sa pagsugod nga sa eskwela, kasi hindi pa idinideklara, masayang-masaya ang mga bata. Oo. Ano ba yan? Bakit na anyang nangyari rito? Ayan. Okay. So, masaya sila sapagkat, ay nako, pahinga na naman sila. At pa-cellphone na naman. Ayan, mga ganyan. Pakinig-kinig ng music. At palaro-laro ng mga game. Yan. Tuwan-tuwa ang mga bata. At syempre, ang mga magulang kahit na tawag rito, medyo nadismaya o nainis. Dahil naihatid na, naihatid na sa eskwela, susunduin pa uli ng maaga. Bagamat ganon, masaya pa rin siya dahil nakatipid siya ng baon. Meron ni nanay, kinuha agad yung baon ng bata. Akin na. Bukas may pasok ka. Akin na yan. At wag mong gagastusin yan. Kakamot-kamot lang. Kakamot-kamot lang yung bata. Kasi kinuha agad ng nanay. Nag-aaway pa. Nag-aaway pa sila mag-ina. Baon ko na to ngayon. Wala naman pasok eh. Bukas may pasok ka, tsaka kita bibigyan ng baon. Hindi, bibili ko na to. Hindi nga po pwede dahil wala tayong nakatabing sobrang pera. Kaya para bukas mo na yan, ha? Huwag matigas ang ulo. Huwag matigas ang ulo. Nagkakatuwaan pa kayo. Nagkakatuwaan pa kayo sa away ng mag-ina dahil lamang sa baon binawi. Niya. Ayan. Okay. Ano ho? Sige. Talagang ganon ay hindi naman ho maaari ho kasi. Hindi ho maaari kasi na pabayaan ang mga estudyante, mga bata. Para sila ay para sila ay pabayaan na nasa school. Baka ho naman ayun, yung kanilang dadaanan, baha, mas delikado at baka ma-stranded sa eskwelahan, maipit sa eskwela dahil bumaha ng malalim. Kaya tayo,
Kaya ang ating pamahalaan, ang DepEd, ay nagsususpindi agad ng klase para ho sa ang mga bata ay maano ho natin. Ano ho? Sila ay ating maingatan sa kapahamakan. Mailayo natin sila sa kapahamakan. Ano? Ayan. Alright. So, dahil dyan, walang pasok. Dahil ho, yun nga ho, yung nararanasan ho natin kasing itong pag-ulan-ulan na to, abay, mayroong paparating na bagyo, may bagyo at may paparating. Pag ganyan kumukurap-kurap yan, bakit? Gagaganyan yan. Ayan. Dahil yan sa naghalo-halo at nagsama-samang hanging habagat at saka south monsoon na kung saan yan yung nagpapaulan ho sa atin. Nagpapaulan, naghihilahan yan. Yung papasok na may LPA pa, may namumuong bagyo, may LPA. Ay nako, talagang ganon ang ating panahon. Talagang ganon ang ating panahon. Kaya pag ganitong tag-ulan, ating po mga labada, mga labahan, nako, hindi tayo makapagpatuyo ng labadan, ng labahan. Dahil at saka pag natuyo yan, medyo hindi maganda ang amoy. Okay na kailangan talaga ang sinampay natin na labahan. Di ba? Kailangan yan naaarawan din para pag natuyo, ang bango. Andiyan pa ang pag ganyan tagulan, malamok. Malamok at posible na naman, nagbabanta na naman na madagdagan ang kaso ng mga dengue. Yung kaso ng dengue sa ating bansa. At yan dengue ho na yan, napakadelikado rin. Walang pinipili, bata o matanda. Pag ikaw ay nakagat ng lamok na may daladalang dengue, ayan. Kaya para maiwasan po natin yan, tayo po ay laging maglilinis ng ating kapaligiran. Maglilinis ng sulok-sulok ng ating bahay. Oo. At kinakailangan laging malinaw. Alam niyo, pansinin niyo ang lamok. Kung saan madilim, andun yan At kung ikaw ay may mga sampay na kulay itim, nakko, doon dumadapo yan. Gustong-gusto nila yung kulay itim. Kaya magugulat yung sinampay mo na kulay itim, pag natabig mo, tako, nagliparan ng mga lamok. Malamang sa malamang yan pumasok sa ilong mo at tako, nalunok mo. Ako, ang sakit noon. Malamang susuka-suka ka dyan at uubo-ubo dahil gusto mong ilabas yung nalunok mong nalunok mong lamok. Kaya tayo maglinis ho. Maglinis tayo ng ating kapaligiran. Panatilihin ho na yung mga sulok-sulok ay malinis at maliwanag. Maliwanag ang paligid. Hindi lagi hong Sa bagay, kung malinis ang paligid, kahit madilim ang lugar, ang bahay, dahil nagtitipid ka sa kuryente, basta't malinis yan, walang lamok na maninirahan. Basta't malinis ang mga sulok-sulok at yung mga madidilim na lugar, kahit yan madilim, basta't malinis, hindi yan babahayan ng lamok. Kaya tayo ay panatilihin malinis, lalo pa yung ating mga flower vase, yung mga vase. Ang dami-dami nating vase sa loob ng bahay. Ginawa mo ng gubat yung bahay mo. Kabi-kabila ang halaman.
Oh. Hindi ka naman marunong magpalit ng tubig niyan. Kasi kapag andyan, naku, dyan nangingitlog. Oo, dyan nangingitlog ang lamok. Naku, saan kaya dumadami ang lamok sa bahay? Dahil may mga nakaimbak na tubig. Oh, ang dumi na, mabaho na yung tubig, hindi pa matapon-tapon. Itapon ho yan. Kung meron man kayong mga tubig na iniimbak, takpan. Oho, kasi magdadive dyan ang lamok at dyan mangingitlog, magiging kete-kete. Oh, pag naging kete-kete na yan, ayan. Magiging lamok na yan. Oh, kaya ang daming lamok sa bahay. Nako, tingnan mo, kapag ang bata nakagat ng lamok, siyempre makati, kakamutin, kung marumi ang kuko. Kung marumi ang kuko, o di ano yan? Makamot niya yun, yung kagat ng lamok, nagsugat, mai-infection mo yan. Nako, mai-infection, magsusugat. Oh, magsusugat yan. Problema na ho. Di ba? Problema na. Kaya tayo po maging ano ho tayo, mapigilan dapat ho natin yung mga ganyan sa loob ng bahay. Ano? Para sa pag-iingat, yan, lagi kayong lagi nakapanjama ang bata. Oo, ang tawag diyan, jeans. Oh. Wag naging naka-short, no, para at kung meron kayong pambili ng ang tawag dito, yung lotion para sa kontra sa pagdapo ng lamok, no, sa katawan. Oh, bumili na kayo ng lotion. Kung hindi nyo kaya na kung may pera pala, kung kaya pa ng budget. Alright? Yan yung ating mga tips at paalala sa atin pong lahat para tayo ay hindi nagkakaroon ng problema na magkaroon ng sakit na dengue sa ating pamilya, na sa gayon ay masaya ang buhay. Siyempre, hindi ba? Pakinggan po natin ang mga paalala. Mga paalala ng ating mga taong mga nagbibigay ng paalala sa ating pamahalaan, ang DOH, ang ating po mga health, yung ating pong City Health Office, yan, sa mga sa mga clinic, mga doktor, pakinggan po natin yung kanilang mga paalala kung paano tayo iiwas para magkasakit, para hindi magkasakit. Okay. So, ayan, bago tayo pumalaot, batiin natin si Paring Crispin Lambayan. Magandang hapon po sa ating lahat, DCWG. At andyan si Maring Ningning, si Maring Ning Sarmiento, Teresa Sarmiento, si Kagawad, kumaring ko. Mare. Mare, ano bang plataforma di gobyerno mo? Ano ba ang mga nailatag mo at nailistang mga programa na pwede mong ibahagi sa sangguniang barangay? Sangguniang barangay ba ang tawag doon? O sa mga tama, sangguniang barangay.
Yan, ano-ano ba mga plataforma? Hmm. Pero hindi pa po pwedeng magsalita o mangampanya. Hindi pa pwedeng mangampanya si Maring Ningning dahil ipinagbabawal pa ho ng COMELEC. Nagbabawal ng batas. Kaya ang maagang pangangampanya, yaan ay bawal. Bawal. Ang takda, may itinakda pong araw, petsa ng pangangampanya ang mga kandidato. Yan. Kung di tayo nagkakamali ay yaan ay October 19 hanggang 28. Yan, October 19 hanggang 28. Diyan pa lamang mag-uumpisa ang pangangampanya. At kamusta ka nga ngayon na Maring Ning? Handang-handa na ba ang iyong mga campaign material? At marami na bang mga nag-donate sa iyo ng mga papel, ballpen? Yan, mga yan, anuhin yan. Pag dinonate sa iyo yan, ilista mo ng ilista dahil hahanapan ka ng COMELEC at i-declare mo kung magkano na gastos mo. Dahil diyan kayo sisilipin, kayong mga kandidato pag overspending, pag sumobra kayo sa gastos ninyo, pwede kang makasuhan. Makakasuhan kaya diyan, kaya yung mga bigay-bigay, ilista mo. Binigyan ka ng isang rim na bond paper. Yan, hatian mo ko. Kailangan ko yan. Ayan, binigyan ka ng isang rim na bond paper. Lista mo. Donated by. Yan, lista. Ballpen. Pentel pen. May nagbigay. Donated by. Lista. Para pag de-declare mo nga ng inyong campaign expenditure, campaign inspect yung mga ginastos sa pangangampanya ay dapat malaman yan. Iniuulat yan, iniuulat. Inire-report yan sa COMELEC. Alright? Okay, dahil yan ay nasa ilalim ng batas na dapat nating sundin. Na kapag hindi mo sinunod, maaari kang hindi ka na maaaring tumakbo. At bukod dyan, makakasuhan ka pa. Ano? Yung karapatan mong bumoto, baka mawala pa. Karapatan mong tumakbo, baka mawala pa. Dahil sa pagkakamali at paglabag sa Omnibus Election Code. Alright? Okay. So, ano ba ang ating pang mga pag-uusapan? Ako? No? Kilala nyo ba si, Kerwin Espinosa? Kerwin Espinosa, na kung saan ay siya ay kung matatandaan ho ninyo, siya ay ano ba tawag dito? Close charging connected with father. Sangkot. Sangkot sa drug. Pero ano ho siya, acquitted po siya sa aminado na umamin siya na siya ay isang drug lord. Diyos ng mga droga. Drug lord. Okay. So tandaan nyo, siya ay yung kanyang ama, ay hindi ba't di umano nakipagputukan sa loob ng selda habang siya ay nakipagputukan sa loob ng selda sa mga otoridad doon
Otoridad habang nakakulong. Ano? Yan. At yung mga panahon na yon, 2016, ay kainitan po ng double barrel ng PNP. Double barrel ng PNP. At doon pumutok sumikat ang salitang tokhang, hang, 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 hang. Tokhang, hang, maanghang, maanghang. Ano? Ayan. Aba, so, acquitted siya. Erwin Espinosa, Kerwin Espinosa. Sa kaso pong illegal possession of firearm and explosive. Doon ho siya acquitted. Naku, bakit kaya na-acquit Na-acquit siyempre pag acquitted siya, hindi napatunayan kanya or siya ay nag-iingat ng mga baril, di ba? Acquitted. Hindi napatunayan. Ano? So, bakit hindi napatunayan? Anong nangyari? Kung hindi napatunayan na siya ay mga nag-iingat ng pinagbabawal ng mga baril at explosive. Ano? Bakit kaya? Siya acquitted beyond reasonable doubt. Ayan. Ano? Hindi ho natin na masyadong nabasa ng gusto at na-memorize Kaya pahapyaw lang muna yung ating ano na yun. Pahapyaw lang yung ating pagbibigay ng impormasyon tungkol diyan. Tungkol kay Kerwin Espinosa. Ayan, Alright? So, bati ulit tayo. Ayan, si Andrea Porte. Hello and happy Monday! Sabi ni Andrea Porte. Si Andrea Porte, kapartner ni Lutisky Porte. Hello, Andrea. Kamusta kayo dyan? Kamusta? Alright. So, tayo po sige na. No, dako na po tayo sa ating ikalawang yugto ng ating programa at tayo po ay magbalitaan na at nandito na po. Narito na ang ating mga ulo ng balita. Apektado ng bagyong Gring, Hana at Habagat, lumobo pa sa mahigit kalahating milyong individual. Pasok sa paaralan at trabaho sa ilang lugar, suspendido pa rin dahil sa epekto ng bagyong Hana. Mga parusa sa lalabag sa price ceiling sa bigas, idinitalye ng Malacanang. NEDA, suportado ang pinatupad ni Pangulong Marcos na rice price ceiling ng mga bigas. Kamara, pupulungin ang mga retailers ng bigas na maapektuhan ng price ceiling. Just do it! Mambabatas, pinagsusumite
ang mga retailers ng bigas ng sinumpang pahayag ukol sa inventaryo o inventory at presyo ng binili nilang bigas. Ayun, narinig ng gobyerno yung aking panukala na kinakailangan may inventaryo talaga sa mga binibili nilang bigas. Nako, bigyan natin sila ng yan. Halos 500 bilanggo sa Iwahig Final for nakiisa sa food security project ng pamahalaan. Speaker Romualdez, nilinaw na ginawa ang OTOP o OTAP para sa post-pandemic recovery ng MSMES. Pagpapalawak sa coconut industry sa bansa, ipinanawagan ng senador. COMELEC nakapagtala ng mahigit 1.3 milyong kandidato na nag-file para sa Barangay SK Election 2023. COMELEC pa rin nakahanda ng ipatupad ang money ban ngayong Barangay SK Election. Zelensky sinibak nito ang sariling defense minister. Lumobo pa sa 515,000 individual ang naapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Goring, Bagyong Hana at Habagat sa bansa. Batay ito sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Nagmula mga apektadong residente sa 1,756 na mga barangay sa Region 1, 2, 3, 6, Calabarzon, Mimaropa, Cordillera Administrative Region at National Capital Region. Nasa 915 namang pamilya o mahigit 3,200 na individual ang pansamantalang sumisilong sa 52 evacuation centers. Nananatili rin sa 2 ang naiulat na nasawi, 1 sugatan at 1 ang nawawala. Samantala, nagpapatuloy ang pagbibigay ng tulong ng gobyerno, kabilang na ang ready-to-eat food, family food packs, family kit, hygiene kit at financial assistance. DZGG. Nananatiling suspendido ang pasok sa paaralan sa ilang lugar sa bansa dahil sa epekto ng Bagyong Hana at Habagat. Base sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, aabot sa 298 na mga paaralan ang nagsuspende ng pasok sa Region 2, 3, 6, Calabarzon, Mimaropa at CAR. Habang suspendido rin ang aabot sa 112 na pasok sa trabaho dahil epekto ng bagyo. Ang suspensyon ng pasok sa eskwelahan ay trabaho ay bunsod ng nararanasang malakas na ulan at pagbaha dulot ng bagyo kung saan ang ilan sa mga paaralan ay nagsisilbi ding evacuation center. DZGG. Idinitalya ng Palasyo ng Malacanang ang mga parusang kakaharapin na mga lalabag sa price ceiling batay na rin sa nakasaad sa Section 15 at 16 ng Republic Act No. 7581 o Price Act. Makukulong sa loob ng 5 taon at higit sa 15 taon at magbabayad ng multang 5,000 piso hanggang hindi bababa sa 2 milyon ang sinumang mapapatunayang iligal na nagmamanipula ng presyo ng anumang basic o prime commodity katulad ng bigas. Mapaparusahan naman ng 1 taon hanggang hindi higit sa 10 taon at magbumulta ng 5,000 hanggang hindi higit sa 1 milyong piso ang sinumang mapatunayang lalabag sa probisyon ng Price Act para sa price ceiling. Matatandaan nakaraang linggo ng aprubahan ni Pangulong Marcos ang rekomendasyon na magpataw ng price ceiling sa bigas sa buong bansa o Executive Order No. 39. Epektibo simula bukas, 5 ng Setyembre, ang price ceiling na 41 piso kada kilo sa regular miles o regular meal at
45 piso kada kilo naman ang well mill na bigas. Ito ay para matiyak ang resonableng presyo at accessible na pagkain sa mga Pilipino sa harap ng nakakaalarmang taas sa retail price nito sa mga palengke. DZGG. Alright, tatanggap tayo ng buwan manong pagulat mula sa labas ng hating impilan. Solusyon sa problema sa supply at presyo ng bigas, pinalalatag ng isang senador. DZGG. Patrol Report. Si Sara May Laureño ang may bitbit ng balita. Sige nga, Sara, idetalye mo. Kasamang Boyet, pinalalatag ni Senator Grace po ng solusyon ang pamahalaan sa problema sa supply at presyo ng bigas sa bansa. Umaasa si po na ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas ay makapagbigay sa kasiguraduhan sa mga mamimili na mananatiling accessible ang bigas. Magkagayunman, sinabi ng senadora na kailangan mailatag ang mga solusyon para manatiling matatag ang supply at presyo ng bigas at makapagbibigay ng kaunlaran sa agriculture sector lalong-lalo na sa ating mga magsasaka. Anya, kailangang matugunan ang walang humpay na smuggling at hoarding na patuloy na sumisira sa pagsisikap ng mga magsasaka na maitaas ang kanilang productivity. Gayon din ang pagmodernisa sa agrikultura at pagpapababa sa retail price ng produkto. Umapela si po sa Department of Agriculture na tiyakin ang benepisyo ng Rice Tarification Law ay maipapaabot hanggang sa mga magsasaka para mapalakas ang kapasidad ng mga ito na maging makapagkumpetensya. Ako si Sara May Laureño nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sara May Laureño. Suportado ng National Economic Development Authority o NEDA na ipatutupad na rice price ceiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Gayunman, naniniwala si NEDA Secretary Arsenio Lisacan na ang price ceiling sa mga bigas ay temporaryo lamang. Ayon kay Balisacan, ang executive order na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi lamang nag-iisang paraan para tuluyang mapababa ang presyo ng bigas sa bansa. Anya, ang naging desisyon ng Pangulo na magpatupad ng price ceiling ay para tuluyang makontrol ang pagtaas ng presyo ng bigas. Naniniwala ito na sa mga susunod na araw ay magkakaroon na ng sapat na supply ng bigas sa bansa. DZGG. Pupulungin ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang mga leader ng mga retailer ng bigas sa buong bansa kaugnay sa kanilang pangambang pagkalugi. Makaraang iutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Layunin ng hakbang ni Romualdez na makahanap ng solusyon sa magiging epekto sa mga retailers ng price ceiling sa bigas. Daing ng mga retailers na nasa halos sa 50 piso kada kilo na ang kuha nila ng bigas mula sa mga traders. Kaya paano sila susunod sa price ceiling na 41 piso per kilo para sa regular mill rice, 45 pesos naman sa well-milled rice. Ayon kay Romualdez, hindi pwedeng hindi sila tatalima sa utos ng Pangulo dahil bukod sa penalty ay maaari din silang sampahan ng gobyerno ng kasong kriminal. Isa sa nakikitang solusyon ni Romualdez ang pagbibigay ng tulong o ayuda sa mga apektadong retailers. DZGG. Iginiit ni Albay Congressman Edsel Lagman na magsumite ang mga retailers ng bigas sa Department of Agriculture o DA at Department of Trade and Industry DTI ng sinumpaang pahayag. Magsasaad ito ng kasalukuyang inventaryo ng bigas at kung anong presyo nila ito nabili. Ayon kay Lagman, ito ay para mailatag ng gobyerno kung paano sila matutulungan sa idinadaing nilang nakaambang pagkalugi dahil sa pagpapatupad ng price ceiling sa bigas. Diin ni Lagman, kailangan direktang bilhin ng National Food Authority o NFA ang bigas na nasa inventaryo ng mga retailers sa presyong mas mataas kumpara sa halaga na kanilang nabili. Sinabi ni Lagman, ang NPA o NFA na ang bahalang magbenta ng naturang mga bigas
sa publiko sa presyong umaayon sa ipinatutupad na price ceiling kahit pa sila ay balugi. Tiwala si Lagman na ang nabanggit na plano ay makakatulong sa mga retailers at consumers. DZGG. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating himpilan, LGUs, Market Executive, DTI at DA, sanib puwersa sa pagpapatupad ng Rice Price Cap. DCGG Patrol Report! Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga Tani, sa detalye. Boyet, magtutulungan ang Department of Interior and Local Government o DILG, Metro Manila Mayors, Market Administrator ng mga pampubliko at pribadong pamilihan, Departments of Trade and Industry o DTI at Agriculture o DA upang matiyak ang pagpapatupad ng rice price cap sa bansa. Ito ay matapos na ilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 39 noong Agosto 31 na nag-uutos ng mga price ceiling para sa regular milled rice sa 41 kada kilo at well-milled rice sa 45 kada kilo sa buong bansa. Simula bukas, Setyembre 5, sa pulong na pinangunahan ni na DILG Secretary Ben-Hur Abalos at MMDA Acting Chair Don Artes, ang mga local chief executives ng Metro Manila ay nangangakong susuportahan ang pagpapatupad ng EO 39 sa pamamagitan ng kanilang local price coordinating councils. Sinabi ni Abalos na umaasa siya sa tulong ng mga market masters na kikilos upang epektibong mapatupad ang kautusan ng Pangulo. Inatasan din ni Abalos ang Philippine National Police na tumulong sa pagpapatupad ng EO 39. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral. Nakisa ang nasa 475 bilanggo o Person Deprived of Liberty o PDL sa programa ng gobyerno para sa food security matapos ang pagtataas ng presyo ng bigas at mga pangunahing bilihin sa mga pamilihan. Ayon kay Bureau of Correction o Bucor Chief General Gregorio Pio Katapang Jr., base sa naganap na report na isinumpite sa kanya ni Iwahig Prison and Penal Farm o IPPF Superintendent Gary Garcia na 300 PDLs mula sa medium security at 195 mula naman sa minimum security ang inilabas ng mga kulungan para sa pagtatanim sa 2 hektarya na pag-aari ng Bucor bilang bahagi ng Reformation Initiative for Sustainable Environment o RISE na proyekto para sa food security. Dagdag pa ni Katapang, ito ay bahagi ng nilagdaang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Department of Justice, DOJ at Department of Agriculture, DA. Samantala, kumpiyansa rin si Katapang na magiging resulta rin ito para muling maibalik ang pag-export ng mga agricultural product sa ibayong dagat kung mapapalawig ang sakahan sa bansa. DZGG. Nilinaw ni Speaker Martin Romualdez na layo ng One Time, One Product or OTAP Philippines Act ay matulungan ang mga micro, small and medium enterprises or MSME na makabangon mula sa epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Romualdez, nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act or RA number 11960, ang act institutionalizing ang OTAP Philippine Program noong Agosto 25. Ang bagong batas ay naglalayong makalika ng ekonomiya na kayang tumayo sa sarili at kontrolado ng mga Pilipino sa pamamagitan ng mga pulisiya at programa na magpapalakas sa mga lokal na negosyo at magpapaangat sa ekonomiya. Saklaw ng OTAP o Philippine Program ang mga produkto at mga skill-based na serbisyo na kilala sa partikular na lugar. Kasama dito ang pagproseso ng pagkain, mga agricultural-based product, home at fashion product, art at crafts, at skill-based services.
Ang bagong batas ay nagbibigay ng package ng ayuda sa mga MSME upang makalika ng bago at dekalidad na produkto na kayang lumaban sa mga produktong gawa sa ibang bansa. DZGG. Nananawagan si Senadora Cynthia Villar na patuloy na palawakin ang coconut industry sa bansa. Inimok din ng senadora na patuloy na i-monitor ang pagpapatupad ng mga batas para sa kapakanan ng coconut industry sa bansa. Anya, ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay naglalayong para maayos na benepisyo at pagpapataas ng kita ng mga coconut farmers. Iginit ni Villar na itinakda rin sa batas ang paghahanda sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDF o IDP na magbigay ng direksyon at pulisiya sa pag-unlad at rehabilitasyon ng coconut industry sa loob ng 50 taon. DZGG. Isa pang pagulat ang ating tatanggapin. Mahigit 200 individual arestado sa paglabag sa election gun ban sa bansa ayon yan sa Philippine National Police. DCGG Patrol Report. Si Rica Tumabang ang may dala ng balita. Sige nga Rica, idetalye mo. Umabot na sa mahigit 200 katao ang naaresto ng Philippine National Police sa paglabag sa ipinapatupad na election gun ban sa bansa. Batay sa datos na inilabas ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Jean Pajardo, mula noong hating gabi ng Agosto 28 hanggang Setyembre 2 ay pumalo na sa 216 ang bilang ng mga naaaresto dahil sa paglabag sa pagdadala ng armas at iba pang deadly weapons ngayong nalalapit ang barangay at sangguniang kabataang elections. Mula sa naturang bilang, nasa 211 ang mga naarestong sibilyan, 2 ang security guard habang isa naman ang nahuling elected government official. Base pa rin sa nasabing datos, ay lumalabas na ang jurisdiction ng NCRPO ang mayroong pinakamaraming nahuli na umabot pa sa 64. Habang sumunod naman ang Police Regional Office 3 o sa Central Luzon na mayroong 46 at pumangatlo naman ang PRO 7 o sa Central Visayas na mayroong 22. Mula sa mga naarestong individual ay nasa kabuuang 130 na mga armas at binubuo ng 126 short firearms at 4 na light weapon naman ang nakumpiskat na recover ng kapulisan. Mula dito sa Muntinlupa City, Rica Tumabang, para sa DZGG, inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Rica Tumabang. Nakapagtala ang Komisyon ng Eleksyon o COMELEC ng mahigit 1.3 milyong individual ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Election or BSKE sa October 30. Base sa pinakahuling datos na inilabas ng Komisyon ng Eleksyon o COMELEC, Setyembre 3, 2023, pumalo sa 1,316,261 na mga aspirante ang naghain ng kanilang Certificate of Candidacy. Nasa 92,173 para sa mga posisyon sa punong barangay, 690,531 para sa sangguniang barangay, 85,816 para sa mga membro ng SK Chairman at SK Kagawad. May 115,483 na kandidato ang nag-file nitong linggo. Ang ika-6 na araw para sa paghahain, 5,158 para sa punong barangay, 42,198 para sa mga membro ng sangguniang barangay, 9,009 para sa SK Chairperson at 59,118 para sa mga membro ng SK. Ang mga kandidato ay maglalaban-laban para sa kabuang 672,016 na pwesto. 42,001 punong barangay, 294,007 sa sangguniang barangay, 42,001 SK Chairperson at 294,7 SK members. Mayroong humigit kumulang 2,085,142 na nagparehistro ng mga botante para sa mga
halalan ng BSKE noong Enero 28, 2023. Kabilang ang 2.76 milyon na dumaan sa regular na proseso habang 8,651 ang nagproseso sa pamamagitan ng Registration Anywhere Project. DZGG. Nakahanda na ang Komisyon ng Eleksyon o COMELEC na ipatupad ang money ban para sa nalalapit na barangay at SK election ngayong Oktubre. Ito'y matapos na i-anunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia na naisa-pinal na nila ang ilang mga panuntunan para sa pagpapatupad ng money ban. Una nang sinabi ng COMELEC na ang plano nilang pagpapatupad ng money ban ay upang malabanan ng vote buying at pagbebenta ng boto ngayong nalalapit ang barangay at sangguniang kabataang eleksyon. Nakasaad sa Section 27 ng Draft of Contra Bigay Resolution na ituturing ng komisyon na mayroong nagaganap na vote buying at selling kung ang isang individual ay makuha ng malaking halaga ng pera na lalagpas sa 5 million piso 5 araw bago ang nakatakdang araw ng halalan. Gayunpaman, sinabi ni Garcia na ang mga individual na may makatuwirang background ay exempted sa naturang money ban. Kabilang na ang mga negosyante at disbursement office o cashier at iba pa. Pangungunahan naman ng Philippine National Police ang pagpapatupad ng 24-hour money ban checkpoint sa buong bansa. DZGG. Sinibak ni Ukrainian President Vladimir Zelensky ang defense minister nito na si Oleksiy Reznikov. Sinabi ni Zelensky na kailangan ng panibagong approaches ang ministry sa paglaban kontra Russia. Nakatakdang ipalit ito sa pwesto si Rustem Umerov, ang dating deputy ng Ukraine. Naniniwala si Zelensky na papabura ng mga mambabatas ang kanyang napiling papalit bilang bagong defense minister. DZGG. Tatanggap tayo ng pagulat mula sa labas ng ating bansa, Ukraine. Ipinagmalaki ang malawak ang paggawa nila ng mga drones. DZGG. Patrol Report. Si Dans Guillermo ang magbabalita. Sige nga, Dan, sa detalye. Ipinagmalaki ng Ukraine na mas pinapaigting nila ang paggawa ng mga drones. Ayon kay Ukrainian Defense Minister Oleksiy Reznikov na iba't bang uri ng drones ang kanilang ginagawa ngayon. Bukod kasi sa lumilipad ay mayroong lumulutang sa tubig at gumagapang sa lupain at iba pa. Magiging mataas na ang produksyon ng mga drones dahil sa binabawasan na ng otoridad ang batas ukol sa nasabing paggawa nito. Magugunit ang ilang Ukrainian drones ang ginamit nila para sirain ang ilang infrastruktura sa Russia. Ito si Dans Guillermo nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat sa pag-uulat, Dans Guillermo. Okay, mga minamahal kong kababayan, mga viewers, yan, dyan po nagwawakas po ang ating mga ulo at nagbabagang balita na nakalap po ng ating news department ng DZGG Broadcasting Studio. Ngayong araw po ng Lunes, September 4, 2023. Yan, alright. So, tayo po ay wala na pong oras. Ano ho? At nasapat na po natin ang isang oras nating balitaan. Kaya tayo po ay pansamantala na magsasara ng ating tilon, ng ating palatuntunan. Ano ho? Kaya po, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng taus-pusong pasasalamat sa inyo pong pagsama sa akin sa loob ng isang oras at pagtutok at panonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Higit sa lahat, tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos sa Kanya pong patuloy na ginagawa ang pagbibigay ng patnubay sa DZGG Broadcasting Studio.
sa inyo pong lingkod. Maraming salamat, Lord. Higit sa lahat, sa inyo pong tiwala na ipinagkaloob sa akin para po makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino sa pamamagitan po ng paghahatid ng sariwang balita at mga impormasyon, serbisyo. Lord, maraming salamat sa pagkakataong ito at tiwalang ipinagkaloob. Sa ngalan po ng aming News Director, June Hariol, sa technical side, G. Laureño, at John Paul Destura. Ako naman po si Boyd Guillermo, pansamantalang nagpapaalam at nag-aanyaya bukas po muli sa ganap na alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action. At sa alas 5 hanggang alas 6, ito pong Balitang Pilipinas Worldwide. Magkita-kita at magkapanooran pa rin bukas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DCGG. Inyo ito. Dito. Kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DCGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.